Kagyat. Muling hinamon ng rehimen ng Iran ang Estados Unidos sa pamamagitan ng isang hakbang ng pananakot sa kipot ng Hormuz, matapos magpahiwatig ng pagiging bukas at umatras na naman. Ngayong Sabado, ika-18 ng Abril 2026, muling hinigpitan ng Iran ang kontrol sa daanan. May mga ulat ng pagpapaputok laban sa mga komersyal na barko. Nais pilitin ng rehimen ng Iran ang Estados Unidos na magbigay ng mga konsesyon, ngunit nadudulot ito ng kabaligtarang epekto. Isang matinding tugon mula sa makapangyarihang sandataang lakas ng Estados Unidos na dati na nagbabala tungkol sa posibleng pagbabalik ng malalakas na pambobomba sa Iran. Kung magsisinungaling ang teroristang rehimen ng Revolusyonaryong Gwardiya, sisirain nila ang tigil putukan hanggang Miyerkules. Binanggit ng Estados Unidos ang posibilidad ng paglusob sa lupa sa isla ng Karg. At ngayon may mas matinding paglala na ganap ng isinasaalang-alang. Sino ang nasa gitna nito? Ang panig ng Iran na may partisipasyon ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay matagal nang nagpapatupad ng blockade sa mga pantalan ng Iran. Paano ito nangyari? Matapos ang maikling pagbubukas na inanunsyo noong Biyernes, muling hinigpitan ng Tehran ang kontrol kinabukasan, pinaatras ang mga barko at nilinaw na ginagamit nila ang ruta bilang kasangkapan ng panbigipit. Sa praktika, nagkaroon ng pag-atras at panibagong banta na nagpapalakas sa imahe ng isang pabago-bagong rehimen na nagbabluff at nagtutulak sa rehiyon sa mas malaking kaguluhan. Klaro rin kung bakit may bagong paglala. Tinutugunan ng Iran ang blockade ng Washington at ginagamit ang Hormuz bilang paraan ng pampolitika at pang-ekonomiyang panghingikil. Pero ang kilos na ito ay hindi lang tumatama sa ibang mga bansa, kundi pati na rin sa mismong populasyon ng Iran. Hindi nagpapakita ng lakas ang rehimen kapag isinara nito ang mahalagang ruta, nagpapaputok sa barko at nagdudulot ng takot sa trapikong pandagat. Ipinapakita nito ang kawalang pag-asa, padalus-dalus na kilos at mapanirang lohika ng kapangyarihan na isinusugal ang kalakalan, supply at kinabukasan para mapanatili ang palalalang at magastos na labanan. Ang tugon ng Estados Unidos ay kasalukuyan ng isinasagawa at maaari pang tumindi. Nagsimula ang blockade ng Amerika noong Abril 13, Lunes, ayon sa Reuters, na may higit 10,000 sundalo, may higit 12 barkong pandigma at 12 ng sasakyang panghimpapawid. Ngayong Sabado, sinabi ng mga militar ng Amerika na 23 barko nang sumunod sa utos na bumalik pabalik sa Iran. Bago nito, isang destroyer ng Amerika ang nakapagharang na ng mga oil tanker na nagtangkang umalis mula sa pantalan ng Iran. Ipinapakita nito na hindi lang nagsasalita ang Washington, hinihigpitan na nito ang pagharang sa dag at sinusubok kung hanggang saan magmamatigas ang rehimen ng Iran sa tunggalian. At dito pumapasok ang pinakadelikadong bahagi, ang isla ng Karg. Ang isla na ito ay sentro para sa estruktura ng langis ng Iran at naging target na ng pambobomba ng Amerika laban sa mga pasilidad militar noong Marso. Sinabi noon ni Donald Trump na hindi niya tinarget ang infrastruktura ng langis, ngunit nagbanta siyang maaring baguhin ito kung muling hahadlangan ng Iran ang malayang pagdaan ng mga barko. Ibig sabihin, kasama na ang Karg sa pressure militar ng Amerika at muling nagiging sentro ng atensyon nito. Kung ipipilit ng Tehran na atakihin ang mga barko at muling isara ang Hormuz, mas lalong tataas ang panganib na umatake ang Estados Unidos sa target na ito ng mas matindi. Dumarami ang usapan tungkol sa posibleng paglala. Seryoso na ang sitwasyon. Naval na pagharang-pagharang sa mga barko, paghahanda para akyatin ang mga barkong konektado sa Iran sa internasyonal na tubig, ayon sa ulat ng Wall Street Journal na binanggit ng Reuters. At muling banta sa mga estratehikong lugar ng rehimen. Hindi nito pinapatunayan na maglalapag na agad bukas ang mga tropang Amerikano sa lupa ng Iran, pero inilalagay nito ang posibilidad na iyon. Kahit sa mga limitadong operasyon at nakatutok sa mga pangunahing target, mas posibleng mangyari na yon kaysa dati. Umangat na ang antas ng labanan. Nakakawasak ang epekto ng krisis na ito. Daan-daang barko ang naipit sa rehiyon mula na magsimula ang labanan. Bumaba ang produksyon ng mga exporter mula sa Golpo. At muling naapektuhan ng kawalang katiyakan ng enerhiya, singil sa pagpapadala at mga supply chain. Mga 20% ng langis sa mundo ay dumadaan sa rutang ito. Kapag muling isinara ng Iran ang Hormuz at umatake sa mga barko, hindi lang kalaban ang tinatamaan, kundi pati bulsa, seguridad at katatagan ng maraming bansa.
At muli, ang mamamayang Iranian ay napapasama sa mabigat na pasanin. Dahil bawat pang-udyok ay nagpapalawak ng pagkakabukod, tumataas ang pressure sa ekonomiya at dumarami ang pambubumba. Sa huli, ang nakikita natin ay isang rehimeng parang nagpapakamatay na itinutulak ang sarili nilang mamamayan sa bangin. Bina-blackmail ng Iran ang Estados Unidos, nagsisinungaling sa pagiging bukas, umaatras muling sinasarang Hormuz at nagpapaputok sa mga barko. Akala nila, pwede nilang paglaruan ang mahalagang ruta sa mundo nang walang matinding reaksyon. Pero darating din ang kapalit niyan. Ang card ay dati nang inaatake ng Estados Unidos, napasama na sa mapa ng digmaan at maaring muling maging target sa mas matinding opensiba kung ipagpapatuloy ng Tehran ang ganitong walang pakundangang paglala. Bukod pa rito, kapag napag-uusapan ang bagong yugto ng labanan, maaring ito'y limitadong operasyong panlupa o mas malawak na operasyon. Hindi na ito malayong posibilidad, kundi totoong panganib sa sitwasyong mismo rehimen ang tumulong bumuo. Ginagamit ng diktadurang Iranian ang Hormuz bilang pananakot at pagkawasa, kaya pati hindi kalaban ay naapektuhan. Pinapapahan nito ng matindi ang populasyon ng Iran, inihihiwalay ang bansa at binubuksan ang pinto para sa mas malalang sagupaan militar na maaaring magmula mismo sa obsesyon ng rehimen na hamunin ng isang mas makapangyariang puwersa.